Welcome back sa Book Gaming Channel. And yes guys, meron tayong panibagong update para kay Mars 2049. And yes, wag na natin patagalin yan. Guys, itong game na to free to play, play to earn, play to airdrop gamit ang inyong mobile device nyo. Recently, may mga content na ako about Mars 2049. Pero right now, may nakita akong panibagong features. Itong Survivor features nila. Technically, parang hide and seek yung mismong game nila, no? May mga room, yan, magtatago yung mga spaceship, pipili ka, okay, kung saan ka magtatago dyan. And syempre, yung parang enemy mothership, aatakihin niya tong column. Alam ko, isa lang naman yung aatakihin niya. So, pag hindi inatake yung tinaguan mo, yes, magkakaroon tayo ng earnings dito sa minigame para kay Mars 2049. So, as mentioned kanina, free to play tong game na to. Pero itong features na to, technically hindi siya free to play kasi kung gusto nyong sumali, kailangan nyo ng cube. Itong cube na yan. Kailangan nyo yan, which is, bibili nyo siya ng 1 USDT for 100 cube. So, nasa sa inyo kung gusto nyo bilhin for 1 USDT. For example, may 1 USDT kayo dyan, gusto nyo i-farm tong cube na to, again, nasa sa inyo yan. Pero kung gusto nyo lang ng naka free-to-play version kayo, syempre, naka-idle kayo, kailangan lang natin mag-farm ng Mars token and then syempre yung Mars cash naman na gagamitin natin. Yan yung gagamitin naman natin para makapag-build ng mga building, makabili ng land. Napaka-basic lang guys. Adikin nyo lang, laruin nyo lang, i-grind nyo. Napakadali lang mag-ipon dito. 3, 4, 5 million no, within a day, kayang-kaya siya. So ito naman yung play to earn niya. No? So meron tayong random ads. Manunod tayo, that's about 15 seconds ads lang. And then maximum $5 yung pwede nating makuha. Yung pinaka mababang pwedeng makuha dyan, syempre yung dice, which is magagamit naman natin para makapag tuloy-tuloy yung adventure natin dito sa Malamonopoly na game. So hindi ko lang muna pinapakita yung ads, kino-close ko lang kasi pag inopen niya, magpe-play yung ads. Pero kayo, I highly suggest na gamitin niyo yung features na yan kasi ayun yung pinaka-features nila sa Play to Earn. So basically, manunod kayo ng ads, babayaran nila kayo pag nanood kayo ng ads, no? Additional features for Mars 2049. Pero again, main idle earning nito, syempre yung mga building niya, pakita ko lang sa saglit, no? Itong mga building na to, make sure na i-upgrade nyo yan. Yan, upgrade nyo, upgrade. Lahat ng building na nakikita nyo, upgrade nyo, no? Okay, may nakuha muna tayo saglit lang. Kunin natin yung additional cash na naman. Upgrade nyo lang lahat. Basta may nakikita kayong hindi nag-upgrade, i-upgrade nyo. Guys, again, I highly suggest lagi nyong i-upgrade yan. May mga minutes naman yan, no? Pero pag mataas na yung level niyan, may 1 hour hanggang aabot na ng 5 hours, hanggang aabot na ng 12 hours bago nyo matapos i-upgrade. So, again, i-maximize nyo, i-upgrade nyo lang. Kasi pag na-upgrade nyo yan, mataas na yung level niyan, kahit hindi kayo naglalaro, pag binalikan nyo to, may earnings kayo, may cash kayo, may Mars token kayo. Yung Mars token, makukuha nyo dito sa airdrop, makikita nyo yan. And then at the same time, meron tayong lottery. Maximize nyo. I-start natin tong lottery na yan. Ay, sorry. Bakit ako nag-invalid? Ayan, sorry. Nasobra na ako sa pindot. So, yan. Mga lottery, makikita nyo, may USDT rin kayong makukuha dyan. I-start nyo lang yan. Okay. Maximize nyo rin yung lottery niya. Pero ito guys, gusto ko lang pakita sa inyo yung mga foes ni Mars 2049 sa kanilang X account. Make sure na mag-follow din kasi mag-follow kayo kasi pag may mga airdrop yan, may mga event, si Mars 2049, basically dito nyo lahat makikita. And syempre, pag may mga pag-giveaways yan, mga early birds yung kadalasan target niyan. So kung una kayo nakakita niyan, una kayo nakapasok, basically kahit wala kayong binabayaran, kahit hindi nyo nga nilalaro si Mars 2049, magkakaroon kayo ng earnings. At the same time, make sure na tirahin nyo din lagi itong mga tasks nila, no? Especially itong mga social tasks nila. Ginagawa ko yan, nagpa-follow lang ako dyan. And yes, madami pa akong hindi nagagawa dyan. Isa-isayin ko lahat niya. No? Achievement, same thing. Ang laki ng bibigay sa inyong mga dice. And syempre, again, yung pinaka-core nitong games na to, pinaka-kailangan natin yung dice. Yan, para magbayad tayo ng tax. Sa mga dice na yan. Kasi dyan, mag-flow yung adventure mo, yung mga transaction mo, yung mga land mo, additional cash. Sa dice lahat yan, mag-flow. No? So, open lang natin. Yun, nakuha ko yung pinakamataas, which is 290,000. So, mabilis lang kumuha ng Mars Cash. Pero syempre, yung main crypto, yung kailangan natin, yung Mars token.
makukuha mo lang din by just simply playing the game. Napaka-basic, napakadali lang, no? So, off ko lang muna to. Ay, by the way, ito nga pala, papakita ko sa inyo. May mga iba't ibang klaseng dice nga pala. Baka magulat kayo kasi ang laki nung nakuha ko. Palebelin nyo itong mga dice nyo, makikita nyo may mga rate yan para mas mataas yung maging income nyo. Nasa Cyber Dice ako, kaya kung napansin nyo, mas malaki yung income na nakukuha ng mga or reward income na nakukuha natin, no? So, napaka-basic lang, no? Again, may papakita lang ako saglit sa inyo. Ito, itong mukha ko papakita ko sa inyo. Again, guys, Buhok Gaming, okay ba tong si Mars 2049? As mentioned, play to airdrop to sa basically yung mga reward na nakukuha natin by playing mga airdrop yan, mga cryptocurrency na at this moment wala pang value. So magkaka-value yan pag nag-TGE na o yung tinatawag natin na token generated event. Again, uulitin ko guys ha, pag nag-play to airdrop kayo, naka-free to play kayo, at least meron kayong 3, 5, 10, hanggang 15 na active na play to airdrop para at least no, pag merong isang pumaldo ron, 2, 3, okay, nag-TGE, nagka-value, mayroon kayong income, meron kayong kita at kikita talaga kayo. Kasi dito sa Buhok Gaming, ganun yung ginagawa naming mga diskarte. Okay, so ang ibig ko sabihin, hindi lahat ng nilaro natin nagkakaroon ng value. For example, si Mars 2049 lang yung nilalaro mo and then ina-addict mo but at the same time, hindi umaldo, hindi nagkaroon ng magandang value yung token niya, eh di syempre manghihinayang ka. Depende na lang kung nai-enjoy mo yung game, which is ako kasi as a gamer, no, nai-enjoy ko, pampatulog, pampaantok, kaya ko naman. At the same time, alam naman natin, pag mga play to airdrop, kadalasan naman dyan, mga idle lang. Okay, hindi natin gugugulan masyado ng madaming oras. 5 to 10 minutes a day, pwede na. Okay, pwede na tayo magpahinga. O makakailang laro na tayo. Siguro maximum of 1 hour, no? Na mga click-click lang. Meron na tayong 10, 5, 15 application 1 ay kaya natin tapusin in a daily life yan. And then, meron pa tayong 23 hours sa buhay natin, magagawa pa natin, no? Yung mga ibang bagay. Pero again, nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyo gawin. Kung gusto nyo parang adikin, para mas malaki yung income, nasa diskarte nyo yan. So, baka mamaya may kumikita ng malaki, hindi natin alam, na napakasipag pala nun. Madami sila. Buong pamilya nila yung nag-grind ng mga application nila. So, again, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang sipag yan. And guys, always remember, Buhok Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat. Mwah!